Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Nabasa na po yung ating pong teksto kanina sa aklat ng Jonah, chapter 2, verses 1 up to 10. The theme that I want to speak to you this afternoon says, Jonah got God's attention. Nakuha ni Jonah ang atensyon ng Panginoon. Dito po makikita po natin na sa kabila ng pagre-rebuilding ni Jonah sa Panginoon, sa kabila ng kanyang pagsuway sa Panginoon, dumating yung time na nakuha pa rin ni Jonah yung atensyon ng Panginoon. Siguro tayo pong lahat ay naghangad na makuha natin yung atensyon ng Panginoon. Amen? Kasi kapag nakuha mo yung atensyon ng Panginoon sa ayaw at sa gusto mo, kahit hindi mo hihingin, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang bata, meron siyang ginagawa, kapag busy-busy yung kanyang mga magulang, o yung mga nag-aalaga sa kanya, maya-maya biglang may gagawin ng bata para lang biglang makuha ang atensyon nung nagbabantay ng nanay o ng magulang. Ganon din po sa atin. Minsan kapag hindi tayo pinapansin ng mga tao, pag ikaw ay membro ng TSP, o kulang sa pansin, pag ikaw ay membro ng PPS o papansin, minsan gumagawa tayo ng isang eksena para mapukaw o makuha natin yung atensyon ng ibang mga tao. So kung tayo po ay gumagawa ng mga eksena ng ganong bagay para lamang makuha natin yung atensyon ng ibang tao, mas lalo na gagawa tayo ng isang bagay para makuha po natin ang atensyon ng Panginoon. But ang tanong dito is, how Jonah got God's attention? Paano ba nakuha ni Jonah ang atensyon ng Panginoon? Mula sa talatang ito, there are lessons from the life of Jonah on how to get God's attention. Number 1, para makuha po natin ang atensyon ng Panginoon. Sa verse 1 and 2, ang sabi po dito, in my distress, I called to the Lord, and He answered me. Cry out to God in your trouble. Kung gusto mong makuha ang atensyon ng Panginoon, cry out to God in your trouble. At this moment of time, si Jonah ay nasa lowest point ng kanyang buhay. And literally, siya ay nasa loob ng tiyan ng dambuhalang isda. Nasa bingit na ng kamatayan si Jonah. But, ang sabi ng ating binasa, nung ako'y tumawag, sabi ni Jonah, dininig mo ako. Kaya kung ikaw, kapatid, ay nasa bingit o nasa lowest point ng iyong buhay, cry out to God. Cry out to God. God hears honest and desperate prayers. Ang Panginoon ay pinapakinggan niya yung panalangin ng kanyang mga anak na panalangin tapat sa Kanya. Kapag tayo po ay nanalangin, sabihin mo yung totoong nararamdaman mo sa Panginoon. Kung kinakailangan, kung umiyak ka, sige iyak mo. Kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo lahat sa Panginoon. Because ang Diyos ay nakikinig. Katulad ng ginawa ni Jonah. Wala na siyang ibang mahingan ng tulong. Dahil nasa loob siya ng tiyan ng isda, ng dampuhan ng isda. Alam na niya katapusan na ng kanyang buhay. At ang sinabi ng Biblia, 3 araw at 3 gabi na si Jonah ay nasa loob ng tiyan ng dampuhan ng isda. Walang ibang ginawa si Jonah habang andun siya sa lowest point ng kanyang buhay, kundi ang nanalangin at nanalangin sa Panginoon. Naranasan nyo ba na dumating sa punto yung buhay mo na nasa lowest point ka na yung
wala ka nang mahingan ng tulong. Wala ka nang malapitan. Yung mga taong inaasahan mo na tutulong sa iyo, yung mga taong inaasahan mo na sasalo sa iyo, sila pa yung mga taong nagpalubog sa iyo. Sila pa yung mga taong pilit kang inilulubog para hindi ka makaahon. Napakasakit po nun. Pero si Jonah, wala siyang ibang inasahan kundi ang umiyak at sumigaw sa Panginoon. Mga kapatid, don't wait for things to get better para ikaw ay manalangin. Nasa mabuting bagay, mabuting sitwasyon ka man ngayon, manalangin ka pa rin sa Panginoon. Cry out to God para makuha mo yung atensyon ng Panginoon. Huwag lang nasa tuwig, nasa lowest point ka ng iyong buhay, nasa weakest point ka ng iyong buhay, saka mo lang maalala ang Panginoon. No? Nasa maayos ka mang kalagayan, nasa may hirap ka mang kalagayan, always cry out to God. Kasi kapag ang attention ng Panginoon nakuha mo, 24/7 nakabantay sa iyo ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God is never too far para hindi niya mapakinggan ang iyong panalangin. And God is never too late para hindi niya tugunin ang iyong panalangin. Ang inaantay lang ng Panginoon sa atin ay kung papaano natin makuha ang kanyang atensyon sa ating mga buhay. Cry out to God. Umiyak ka, manalangin ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya ang totoong nararamdaman ng puso mo. Para kang nagsusumbong sa Kanya. Naglalabas ng sama ng loob sa Panginoon. Kasi gusto ng Diyos yung honest, yung tapat na pakikipag-usap mo sa Kanya. At kapag nangyari yun, yung unang hakbang, then you get God's attention. Number 2, sa verse 3, acknowledge God's hand in your situation. Jonah owns that God allowed this to happen in his life as a correction of God. Inutusan ng Panginoon si Jonah na pumunta sa Nineveh, ang city of Nineveh na pakasama. At ang Nineveh po, sa panahon po natin ngayon, ay nasa bahagi ng bansang Iraq. At hindi nagtagal, unti-unting nawala ang lugar ng Nineveh. Si Jonah natakot na pupunta sa Nineveh dahil alam niya kung gaano kasama ang mga tao doon. Kaya ang ginawa ni Jonah, sumakay siya ng barko papuntang Tarsus. At nung habang sila'y nasa kalagitnaan na ng dagat, nagpadala ang Panginoon ng isang bagyo para hadlangan si Jonah. Alam ng Panginoon na sa pupuntahan ni Jonah sa Tarsus, mas mapapahamak siya doon kaysa doon sa Nineveh na pinag-uutusan sa kanya ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia, sa lakas ng bagyo, halos malubog na ang barko na kanilang sinasakyan. At ang mga tripulante ng barko, kanila na pong itinapon ang lahat ng mabibigat na kanilang mga karga para hindi po malubog ang barko. At sila po ay kanya-kanyang nanalangin sa kanilang mga Diyos. Pero si Jonas, andun po sa sulok at sarap po ng tulog.
Ang sabi ng kapitan ng barko, nilapitan niya si Jonas. Anong ginagawa mo dyan? Ang sarap ng tulog mo, palubog na tayo. Bumangon ka at manalangin ka sa Diyos mo para sakaling maligtas tayo. Ang sabi ni Jonah, ako po'y isang propeta ng Panginoon. Nung narinig nila, mas lalong natakot ang mga tripulante at ang kapitan ng barko. Para tumigil ang bagyo, sabi ni Jonah, itapon ninyo ako sa dagat upang kayo'y makapaglakbay ng payapa. Wala pong magawa itong mga tripulante ng barko. Wala pong magawa itong kapitan ng barko, kundi sinunod yung gusto ni Jonas. Binuhat nila si Jonas at itinapon sa dagat. At ang sabi ng Biblia, pagkatapon nila kay Jonas sa dagat, humupa ang malakas na bagyo. Mga kapatid, minsan nagpapadala ang Panginoon ng mga bagyo sa ating mga buhay, hindi upang ikaw ay sirain, kundi ikaw ay kanyang ituwid. Kundi ikaw ay kanyang i-correct, itama. May mga bagay kasi na pagkakataon ng ating mga nilalakaran ay sariling kagustuhan na lamang natin, hindi na tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya ginagawa ng Diyos, nagpapadala siya ng isang bagyo sa buhay po natin upang doon makita natin na tayo po ay itinutuwid ng Panginoon. Hindi man literal na bagyo ang ipapadala sa atin ng Panginoon, bang ito po yung mga problema, mga ibang sitwasyon sa ating mga buhay na sa tingin natin pinapahirapan tayo ng Panginoon, na sa tingin natin pinaparusahan tayo ng Panginoon. Kapatid, hindi ka pinaparusahan ng Panginoon kapag may mga matindi kang problema, pagsubok sa iyong buhay, itinatama, itinutuwid ka lamang ng Panginoon. Like Jonah. Jonah is not blaming others and sees God's purpose in the situation. Walang ibang sinisi si Jonah. Hindi niya sinabi, kung hindi dahil sa inyo, wala sana ko dito sa loob ng tiyan ng malaking isda. Sometimes tayo po, mahilig manisi sa ibang tao. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi sana nagkagani-ganito yung buhay ko. Kung hindi dahil sa Kanya, sana aktibo pa rin ako sa paglilingkod sa Panginoon. Nakoy uyaw tumoy! Baga nakitin nga as labinaot na ulag tigusis ko, ibig nga pa na pagsimbahanan na. Minsan ganun po tayo. Isinisisi natin sa ibang tao yung mga nangyayari sa ating mga buhay. But Jonah, he did not blame others. But kinilala niya na yung nangyayari sa kanyang buhay ay nasa kapangyarihan ng kamay ng ating Panginoon. Amen. Kapatid, lagi nating tandaan, look for God's hand sa anumang sitwasyon na nararanasan po natin. Naghihirap ka man ngayon, nakakaranas ka man ng iba't ibang problema at iba't ibang pagsubok sa iyong buhay, tingnan mo yung kamay ng Diyos na nakikialam sa situation niya. Huwag mong ibunton sa iba. Huwag mong isisi sa iba yung mga nangyayari sa iyong buhay sa panahon ngayon. Tingnan mo yung kapangyarihan ng kamay ng Panginoon like Jonah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, sa verse 4 and 7, babasahin ko lamang ang verse 7. Nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga,
naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Remember the Lord and turn back to Him. Alalahanin mo ang Diyos at bumalik ka sa Kanya. Ano pong sabi ni Jonah? Nang maramdaman kong malalagok na ang aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Nung malapit nang mamatay si Jonah, doon niya naalala ang Panginoon. At nung naalala niya ang Diyos, then, nanalangin siya at humingi ng tawad sa Panginoon. Kapatid, sa pag-aalala natin sa Panginoon, remember the goodness of God. Alam niyo, dumating yung time na nasa lowest point ako ng aking buhay. Napakahirap na sitwasyon. At habang ako'y nagdadrive ng sasakyan, biglang ang tumugtog doon sa Spotify na naka-play doon sa cellphone na nakakunik sa speaker ng sasakyan is the goodness of God. Kaya ginawa ko that time, tumabi ako, naghanap ako ng isang punong kahoy sa gilid ng kalsada para doon ako tumabi. Doon po ako umiyak nang umiyak habang pinapakinggan ko yung song na yun, The Goodness of God. Ang dami kong inalala at ang dami kong naalala na kabutihan ng Panginoon. Pangalawa, when you remember the Lord, remember His faithfulness. Hindi lamang yung kabutihan ng Panginoon ang iyong alalahanin, alalahanin mo rin yung katapatan ng Panginoon. Na despite na hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon, but God is still faithful to us. May mga pagkukulang din ako sa Panginoon. Minsan hindi rin ako nagiging tapat sa Diyos, but still nararanasan ko yung katapatan ng Panginoon. At yung katapatan ng Panginoon na yon, na bawat araw na nararanasan po natin, bawat araw na atin pong inaalala, then manunumbalik yung lakas mo, manunumbalik yung eagerness mo, yung saya mo na maglingkod sa Panginoon. Katulad ni Jonah, inalala niya ang Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Biblia, remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Why? Habang may lakas ka pa, habang malakas pa ang pagdinig mo, habang malakas pa ang iyong mga mata, habang malakas pa ang iyong mga tuhod, alalahanin po natin ang Diyos na may lalang sa atin sapagkat ito ang isa sa mga duty ng tao, ang matakot at maglingkod sa ating buhay na Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Pang-apat at ang panghuli. O pang-apat. Verse 8. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi naging tapat sa inyo. Reject false hopes and idols. Tanggihan ang mga maling pag-asa at ang mga idols. Si Jonah, wala siyang ibang inasahan this time. Only God. Sa atin na tao, minsan ang dami nating mga inaasahan, ang dami nating pag-asa na dapat maging ganito ako para in my future. Yes, hindi po masama na atin pong paghandaan ang ating mga future.
Pero huwag po nating iasa na doon sa bagay na yon, doon manggagaling ang ating pag-asa. But lagi po nating tandahan na pag may mga material na bagay na iniaalay, ini-offer sa atin na ito yung mga pagbibigay sa atin ng pag-asa, reject that offers. Ang dami yung offer sa akin. Kung titingnan ko, dan akong gagawin. Kailan lamang meron pong nakipag-usap sa akin na isang tao. Ganda ng offer. Pero sabi ko sa kanya, sir, pag-aralan ko munang mabuti at ipanalangin ko kung ano yung leading sa akin ng Panginoon. Sometimes, may mga opportunity na pumapasok. Ang ginagawa natin minsan, ginagrab natin kaagad yung opportunity na alam natin yun yung makapagbibigay sa atin ng pag-asa. But, dito po, si Jonah, he reject false hopes and idols. Kapag sinabi natin idols, idols are anything we trust more than God. Hindi lamang yung mga nakaukit na ribulto ang tinatawag na idols, but anything we trust more than God, that is idols. Kung masigit kang nagtitiwala sa pera kaysa sa Diyos, idol mo yung pera. Pagigit kang masigit na nagtitiwala sa trabaho kaysa sa Diyos, idols yung trabaho. But, higit po nating pagtiwalaan ang Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, upang sa ganon, makuha natin yung atensyon ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Sinong nagsasabi dito na pinabayaan siya ng Panginoon? Kanina nga sa sasakyan, kwentuhan, kung kailan nawala silang trabaho, saka sila nagsitabaan. Kung kailan nawalan mga pira, saka sila nagsitabaan. Pero nung may trabaho, sabi ko nga sa kanila, sa loob ng sasakyan kanina, 4 kami, ako na lang pumayat sa inyo. So dapat, anuman yung mga bagay na nakakadistract sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon, i-reject po natin lahat yun. At ituon natin yung ating buong pagtitiwala sa Panginoon. Last, verse 9. Ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang ating mga pangako, o Yahweh, na aking tagapagligtas. Respond with a grateful obedience. Matuto tayong magpasalamat. Malaki man o maliit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Namot tintag na. Nakatampang na. Nang nagarugan, nagbasit pa ilakad, hindi na pa nanyat ako. Ano man yung ating matanggap mula sa Panginoon, maliit man o malaki, blessing man, problema man, pagsubok man, matuto natin pasalamatan ang Panginoon. Amen? Diba may awit na, yes, I thank you, Lord, for the trials that come my way. In the way I can grow each day. Mga pagsubok, pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat, Lord, sa pagsubok na ito. Wala na bang dagdag?
Huwag tayong matakot na magkaroon ng pagsubok sa ating mga buhay. Huwag tayong matakot na magkaroon ng problema sa ating mga buhay. Pasalamatan natin ang Panginoon sa bawat dumarating sa ating mga buhay. Biyaya man, kasaganaan man, pagsubok man, problema man. Salamat, Panginoon! Kapag nakita ng Diyos na matuto ka o marunong kang magpasalamat sa Kanya sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon ng iyong buhay, then you will get the attention of God. Lastly, sa verse 10, pagkatapos inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Trust God's power to deliver. Pagtiwalaan mo ang kapangyarihan ng Diyos para ikaw ay makawala sa mabigat na sitwasyon na meron ka. God brings Jonah out from the belly of the beast. And trust God to bring you out from your situation sa panahon na yan. Wala kang ibang pagtitiwalaan. Tanging ang Diyos lang, ang kapangyarihan ng Panginoon. Kapag pinagtitiwalaan mo yung kapangyarihan ng Panginoon, then you will get God's attention. Tayo pong lahat ay tumayo. Ikaw ba ay nasa loob ng tiyan ng daguhan ng isda? O ikaw ba ay nasa lowest point? Ikaw ba ay nasa weakest point ng iyong buhay? Cry out to God. We must acknowledge your need to God. Reject false hopes. Pagtiwalaan mo ang Panginoon, and He will deliver you from the situation you are experiencing right now. Ang Diyos, inutusan niya yung damuhalang isla na iluwa si Jonah sa dalampasigan. Kapatid, maaaring gawin din ng Panginoon na utusan ang mahirap mong sitwasyon, na utusan ang mga pagsubok na nararanasan na umalis sa buhay mo kasi nakuha mo yung atensyon ng Panginoon. Muli na nating awitin yung inawit natin kanina sa worship. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Wala tayong ibang hahangarin sa hapong ito, kundi ang makuha ang atensyon ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus. Angels
Pagpalain mo na lalabas tayo sa place of worship na ito, na nakuha mo yung atensyon ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Oh, Lord. Yes, Lord. Panginoon, sa habang ko ito, salamat sa buhay ni Jonas. Salamat sa aral sa buhay ni Jonas, Panginoon, kung paano niya nakuha ang atensyon mo sa kanyang buhay nung siya'y nasa bingit ng kamatayan, nung siya'y nasa lowest point ng kanyang buhay. At dahil nakuha niya ang atensyon mo, Panginoon, iniligtas mo siya. You deliver him mula sa loob ng tiyan ng damuhanang isla. Panginoon, sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung anong situation na nararanasan ng inyong mga anak. But Lord, help us through the power of your Holy Spirit upang makuha namin ang atensyon mo sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami at tulungan mo kaming magtiwala sa iyo ng lubusan, Panginoon, na hindi sa mga material na bagay, hindi sa mga pinansyal na bagay, Panginoon, but you alone, O God. You alone. Hallelujah. Deliver us, O God, sa bawat mapapait, mabibigat na sitwasyon ng mga buhay namin mula sa oras na ito. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat na marami. We give you all the glory. Praise is thanksgiving and adoration. In Jesus Christ, mighty we pray. Everybody says,